Isang sangay ng gobyerno noong Biyernes, ang nag-compile ng kanilang final report para sa pagbabago ng sistema ng kontrobersyal na Foreign Nationals Technical Intern Trainee Program. Dinidiin ito ang mas mahusay na proteksyon para sa mga karapatan, posibilidad sa pagbabago sa lugar ng trabaho, at mas mahigpit na pangangasiwa. Ang huling ulat ay magtatakda ng yugto para sa gobyerno na magsumite ng panukalang batas sa parlamento sa susunod na taon upang ipakilala ang bagong sistema na magwawakas sa Technical Intern Trainee Program na nag-umpisa noong 1993. Ang orihinal na layunin na upang maisalin ang mga kasanayan sa mga umuunlad na bansa, ang programang ito ay matagal nang binabatikos bilang panakip butas upang makakuha ng murang pasahod ang mga kumpanya sa Japan na sasagot sa kanilang problema ng kakulangan sa mga gawa. Dagdag pa dito, maraming mga trainees ang tumatakas dahil sa hindi makatarungang pagtrato, na may mga kaso ng pang-aabuso sa loob ng programa, gayon din ang hindi pagtanggap ng tamang pasahod at harassment. Pahihintulutan ang mga paglipat sa prinsipyo para sa mga trainees na nagtatrabaho ng hindi bababa sa 1 taon sa isang lugar at nakapasa sa skill test at ang pinakamadaling antas ng Japanese Language Proficiency Test. Dahil dito, inaalala ang posibilidad na pagdami ng paglipat ng mga trainees mula sa rural areas o kanayunan patungo sa mga urban areas. Kung kaya, pinag-iisipan na gawing makalipas ang 2 taon bago ang paglipat. Ang huling ulat ay naglalaman ng isang tala tungkol sa pangangailangan na isaalang-alang ang mga hakbang sa paglipat upang tugunan ang biglaang mga pagbabago na nagpapahiwatig ng posibilidad na mapalawig ang 1 taon na panahon batay sa bawat industriya. Sa ilalim ng bagong sistema, pagkatapos ng humigit kumulang 3 taon ng trabaho, inaasahang nakakuha na ng sapat na kasanayan ang mga technical intern trainee upang mag-apply para sa isang sistemang skilled worker na tinukoy na ipakilala noong 2019, na nagpapahintulot ng mga pananatili ng hanggang 5 taon na may potensyal na makakuha ng permanenteng paninirahan. Upang maging isang skilled worker, kailangan makapasa ang trainee sa isang skill test at mapabuti ang Japanese language skill. Ang ulat ay nanawagan din para sa paghihigpit sa mga pamantayan at pangangasiwa ng mga organisasyong nagpapatnubay na kumikilos bilang mga broker at nagpapatnubay sa mga kumpanya na tumatanggap ng mga dayuhang trainee. Ang Organisasyon para sa Technical Intern Training, isang entity na nangangasiwa sa programa, ay magdadagdag din ng mga tauhan upang palakasin ang support at proteksyon para sa mga dayuhang sakop nito. Ang ulat ay nananawagan din para sa isang mekanismo upang mapagaan ang pinansyal na pasanin sa mga trainee, na madalas na nababaon sa utang dahil sa mga gastos na may kaugnayan sa pagpasok sa Japan. Ang ulat ay isusumite kay Justice Minister Ryuji Koizumi sa lalong madaling panahon. Noong katapusan ng Hunyo, umabot sa humigit kumulang 358,000 ang mga dayuhang technical intern trainee at humigit kumulang na 173,000 ang mga skilled worker na tinukoy.